Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon 28 ng Disyembre, bahagi ng Pasko, pero ngayon ating kapistahan para sa mga banalang sanggol na walang kamalayang mga martir. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagdaan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakruspusning, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon na mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mo ang mga panampalataya namin ay may ipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay
sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na ninyong agos, naanod sa karagat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Nang ambitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya daliling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Pakibati sa mga katabi nyo, Merry Christmas, maligayang Pasko. Pasko pa rin ngayon, saka pa ang bagong taon. Pero ngayong kapanahunan ng Pasko na dapat tayo magsaya, dapat tayo magalak, atin namang napakinggan yung pagbasa tungkol sa nangyari
sa mga bata na pinapapatay ni Herodes. Si Herodes, isang mamatay tao, laging nagsalita ng masama. Gusto niyang manatili sa posisyon. Kaya noong ang mga pantas na sinabi niya na babalik kay sa akin upang ituro sa anang bata na pinanganak ay hindi ginawa ng mga pantas, nagalit si Herodes at lahat ng mga bata na pinapapatay niya. Kasi ang sinasabi, ipapanganak o mga isinilang na ang Mesiyas na maging hari ng Israel. At siya yung hari noon. Siyempre, naligalig siya. Natakot siya na mapalitan sa kanyang posisyon. Ang dami pa naman niyang kinamal sa pagtayo ng iba't ibang mga palasyo na nakuha niya sa mga sponsor niya sa Roman Empire. Ang dami pa naman niyang nakurakot sa kanyang posisyon dahil ang mga mayaman ay kanyang hinihingan na kung anong mga kayamanan para lang pagpatayo ng iba't ibang mga gusali. Kasama naman po roon ang pagtayo ng templo. Pero ayaw ni Herodes na mawala sa posisyon. Kaya ngayon, mayroon tayong kapistahan sa pag-alaala sa mga sanggol na wala pang malay, ngunit namatay na. Pero dapat mo nating tingnan sa kasaysayan. Ang mahirap itong hahanapin sa kasaysayan dahil kapag tingnan natin ang pinakaluma na aklat ng kasaysayan sa Israel, ang nasulat ni Josephus na Antiquities of the Jews, chapter 17, wala naman doon ang mga batang pinatay. Ang pinatay ni Herodes, ang kanyang anak na dalawa ni Mariamni, at isa pang anak niya sa ibang babae. Dahil ayaw niya na itong mga anak niya ang susunod na maging hari. Pero yung pinatay yung mga bata, wala kasing nakasaad. Liban sa isang aklat, pero na-publish na sa 3rd century, 300 years after. Ito yung sinulat ni Ambrosius Theodosius Macrobius. Ang title po sa aklat ay Saturnalia. Pwede po niyong mabasa yan. Saturnalia, Book 7, Section 9, at sa page 349, pag gusto niyong tingnan. Nakasulat doon na minasaker ni Herodes ang mga bata doon sa Bethlehem. Pero noong panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon, di pa marami ang tao. Siguro ang pinatay ng mga bata doon, alinsunod sa population guide, siguro mga 6 o kulang pa sa 6. Dahil kukunti lang naman ang mga tao sa Bethlehem. Ang Bethlehem kasi isang lutuan ng tinapay. Kaya nga tinatawag na Bethlehem. Beth, bahay, Lechem ay tinapay. Ibig sabihin, bikiri. Pero kung titingnan natin sa iba't ibang mga tradisyon na medyo sa panahon na ng Middle Ages at saka magpahanggang ngayon, libo-libo na ang kanilang sinasabi na pinatay ng mga bata ni Herodes. Maaring ganon, kasi mamatay tao naman itong si Herodes. Buong pamilya nila mamatay tao. At dahil dito, maaring ganon kadami. Pero hindi siguro nangyari noong 28 ng Disyembre. Sapagkat napakarami ang mga iba't ibang tinatawag nating Christian religion na iba't iba ang pagdiriwang sa Niños Innocentes o yung mga banal na santo na wala pang kamalayan. December 27 sa Syrian na grupo. Ito yung mga Syriac Orthodox, mga tinatawag na mga Maronite na grupo.
At sa December 29, yung Eastern Orthodox Church, January 10, yung mga Chaldeans at tinatawag na mga Syro-Malabar na ritual. Pero sa atin, tayo na Roman Catholic, kasama na yung Church of England at saka mga Lutherans, ay pinagdiriwang natin ang December 28 na Todos los Niños Inocentes. At ngayon na ang panahon na kung saan maalaala natin ang mga biktima ng karahasan dahil sa gusto ng nasa kapangyarihan na manatili sa kanilang posisyon. Kuminsan ang tao ay meron ding hangarin na kanila bang idipinsa ang kanilang pansarili na mga interes. At dahil doon, hindi nyo alam, magpahanggang ngayon, maraming pinatay na mga bata. Kahit na ang Pilipinas ay signatory sa Universal Declaration of Human Rights na nasaad doon ang proteksyon sa mga bata. Maski pag tingnan natin ang ating konstitusyon, nariyan ang Bill of Rights na bibigyang proteksyon ang buhay. Mayroon tayong maraming batas, mayroon pa tayong mga bantay bata na bigyang proteksyon ang mga bata. Pero alam niyo ba, ang daming mamatay tao, hindi pala mamatay tao, mamatay bata ng mga Pinoy. Tingnan niyo sa labas, may mga dahon-dahon o kung ano pa na pangpalaglag. May mga kung ano pa mga psychotic ba yan o ano bang mga tinatawag na yung pangpalaglag na mga medisina. O dili kaya mga contraceptives na ginagamit. At kung ano-ano lang mga prophylactics na ginagamit. Sinasabi natin, ano natin yata, hipokrito, na tayo ay para sa buhay, pero patayin ang bata. Hindi ba natin alam na napalaking krimen yan sa harap ng Diyos? Kinakailangan na bigyan natin ang buhay na yayabong. Dahil ang buhay ay binigay ng Diyos. At ang bigay ng Diyos ay biyaya para sa atin. At ang biyaya na hindi pa makapagsilita, hindi makapag-isip ng kagaya natin, ay dapat nating hayaan na mamulat muna sa mundong ibabaw upang matutong magmahal, hindi lang magmahal sa mga magulang, higit sa lahat magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Upang ang kinabukasan ng bayan na nakasalalay sa mga kabataan ay hindi mapahamak. Ano kung marami kayong anak? Magpasalamat kayo sa Diyos. Dahil ang mga bata, ulitin ko po, bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya ngayong kapistahan ng mga banal na sanggol na walang malay pa, ay paalala sa atin, huwag ipahamak ang buhay na nasisinapupunan pa ng mga magulang. Huwag ipahamak ang buhay sa mga batang musmus pa. Huwag ipahamak ang buhay sa mga bata kapag ka ito'y maliit pa. Bagkus, mahalin natin sapagkat yun ay galing sa Diyos. At dapat ang galing sa Diyos, tanggapin natin ng buong puso na may pag-ibig at may pagmamahal. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, dumating rin na isang bata. Kaya nga, inilikas siya doon sa Ehipto upang hindi mapahamak ni Herodes na mamatay tao. Tayo, tinatawag ng ating Panginoon bilang Kristiyano. Ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoong Hesus na dapat magbigay proteksyon. Una, sa mga musmus na mga bata at lalo na ang mga walang kamalay-malay na mga bata na sa sinapupunan pa. Doon natin malaman na mahal natin ang Diyos kapag ang mga biyaya ng Diyos ay ating ingatan, ating pagyabungin, ating bigyan ng kalinga at pag-ibig o pagmamahal sapagkat ang Diyos ay napapahayag sa kanila.
Musmos man sila, maliliit man sila, hindi pa sila marunong magsalita. Ngunit, napahayag na ang Diyos sa kanila. Kaya, ngayong kapistahan ng Todos los Niños Inocentes, ating tanggapin ang Diyos ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na ganap at ikasiyasya na dapat nating pag-ingatan at dapat tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat hindi lang siya Diyos ng buhay na binibigay, Diyos ng buhay at ng pag-ibig, na ang pag-ibig ay bahagi po doon ang pagbigay proteksyon sa buhay. Kaya tayo ay mga tao hindi lang sa pag-ibig, mga tao din na nagtataguyod ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. Kaya, mahalin natin ang mga bata nang sa gayon, mahal rin natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, isinilang si Kristo ng ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito na wasak, ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Atin pong itutugon sa pamagitan ng dugo ng mga martir. Dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos, na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat nang nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
pastol na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin na patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanitunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kay ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si
Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan Manabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisan mga apostol, San Juan Bautista, todos los niños inocentes. Si San Roque, si San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tesulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at si Jesus pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwin na. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem, masdan ang sanggol sa sabsaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Pong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size
ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita. Parang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat po na laging tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin na naiilangan at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan natin ang mga naglilingkod at kayong lahat na narito ngayon para sa ating kapistahan ng mga banal na sanggol. Dapat po nating tingnan ang kasabihan. Kailan natin itama ang mali? Kung ang mali ay ginawa nating tama, na mga bata ay basta't ilaglag na lang o dili kaya hindi gaanong binibigyan ng kalinga upang yayabong bilang tao na dapat mahalin. Ngayon na po ang pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaibos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanilaing katugunan at tanggapin ang kasagutan ng tang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may mahalan ng pangako ng sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik,
Ang araw ay sumapit, ng sanggol ng dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay